Welcome back to the channel, guys. South Scoot 88 again. Okay, I hope everybody's doing okay, doing fine. You know, it's Holy Week today, Wednesday ngayon. So, meron tayong free time. Okay, so warning guys, medyo mahaba tong video. Pero I'll make it sure na it would be educational for everybody. I would share another info, or I should say knowledge. Okay, so pisahan na natin para hindi masyadong, it will not take that long, no? Okay, so maintenance. Okay, maintenance ng X-Max natin. So first, going back, no, few months ago, nung nagpa-dyno tayo, nagpalit tayo ng throttle body, di ba? So nabuksan siya yung part niya doon sa may engine, doon sa may manifold. So dahil nagpalit nga tayo ng throttle body, so nakita ko yung anong tawag dito? Kaya ko to yung sa manifold, yung goma connecting the manifold to the throttle body. So, ngayon, tinignan ko yon. So, nung na-check ko, yung manifold, yun yung papuntang engine, which is the one that connects the throttle body to the engine. May goma doon na part na high temp. Nung nakita namin, nung binaklas, kasi ganun ako parati kung tinitignan ko anong ginagawa sa motor para at least may knowledge ako kahit papano. Nakita ko medyo brittle na yung goma na yon. So, dapat nung time na yun papapalitan ko na yon. Kaso unfortunately wala silang spare na original na spare parts ng Yamaha. So nag-source out ako. Eto guys, papakita ko na sa inyo. Yan. So meron dito yung goma. Tapos ito yung manifold. Itong part na to. Nakikita ba? Wait lang. Yan. So tumawag ako sa Yamaha. Tapos ayan, may O-ring din. So tumawag ako sa Yamaha. Nag-order ako. So yan yung in-order natin. Okay, bakit ko kailangan sabihin ito or i-share? Because pag nagkaroon ng loose connection, okay, loose connection yung throttle body and yung manifold, pagka nagkaroon siya ng extra air, which is na loosen or pinasok na yung goma na yon, yan, itong goma na to, mawawala, tataas yung idle niya, magwa-wild. Kasi nga, hindi na kontrolado yung hangin. So, magdadagdag siya ng RPM. So, pag tumaas siya enough na mag-engage yung CVT, syempre pag tumaas yung idle, para siyang tinotrottle. Pag tumaas siya enough para mag-engage yung clutch lining at yung clutch bell, hindi na natin makokontrol yung motor. So, going back, kailangan talaga yon palitan. Speaking of wing bell, 2-in-1 tong video na to guys, 2-in-1. So, mamaya meron tayong, after this, tong topic na to, in-next ko about dun sa CVT, wing bell. Meron tayong ine-explore, tinatry kung magiging okay. So, sorry, going back. So, yun. So, kaya ako bumili nito. So, guys, yung mga X-Max nyo, especially yung 2020 or 21 pababa na year model, check that out. Okay, dun sa mga, kung kaya nyo, i-check yun personally, or yung mga hindi naman, sa mga trusted
shops nyo or mechanic, pa-check nyo yun. Lalo na yung mga kargado or naka-tune. So you guys have to have it checked para sure na walang magiging problema. Kasi yun yung iniiwasan natin, yung mga accidents na So yun guys, so yun, ito. Check nyo na lang kung kung may nagbebenta sa inyo nito or sa mga shops and all, manifold, o-ring, tsaka yung joint. So inisang buo ko na. Yun pala guys, wala ka palang mabibiling ganito lang. Sorry, ito. Yan, yung goma na yan, wala. Kasama talaga itong manifold na to. So, obligado talagang bilhin yung buo. Akala ko kasi pwede bilhin yung goma separately pero hindi pala. So, yun, wala. So, buo. Okay. So, yun. So, again guys, yung mga 2020 pababa na 2020 model and lower, pa-check nyo yun kasi sa akin kasi 2018 model. So, siya, yun yung nakita ko. So, might as well you guys check it sa inyo. Kahit hindi X-Max, kahit, kahit anong scooter, kailangan chine-check yun. Lalo na pag yung mga ganung model. Year model, para, kasi wear and tear yun. Okay guys, next. Okay, yung next naman natin, about sa CVT, paano ba to? Meron tayong gustong i-explore. Ay, guys, magko-coffee lang ako. Nagko-coffee ako ngayon, pick up coffee. Sobrang init ng panahon, pero cold to. Sa akin, etong brand na to, tested ko na to sa performance. Okay. So, okay. Ito. Alam ko. Pasensya na guys sa handheld to So, medyo magulo na naman tayo. So, ito guys. Okay. So, ito siya. I'm sure familiar kayo dyan. Yan. Okay. Malossi. So, dun sa mga hobbies, mga enthusiasts sa scooter, especially yung mga Italian brand po kasi to. Okay, Italian brand yan ng aftermarket. So, kung merong MTRT dito sa atin or sa Taiwan, sa Thailand or iba pang brands, ito naman sa Europe countries or sa Italy. Okay, bakit ko napili ito? Kasi tested ko na to diba? Yung Dio 3 natin na yung 50th anniversary na CX Millennium, nasubukan ko naka-Malossi rin yun dun sa previous video ko. So nagtry ako ng Italian parts dun kasi mas mura sa small displacement, diba? And gusto ko malaman kung ano yung difference nila between yung mga ibang brands. So nakapag-try din ako, not to mention na dun sa ibang brand ko sa two-stroke. Nakapag-try ako ng mga lower basta ibang brand. Hindi ako natuwa Feeling ko kasi meron pang there's more than just that yung potential ng motor. So what I did, nag-upgrade ako. After ko na-try yung ibang brands, hindi ko masyado nagustuhan, nagpalit ako nito ng Malossi. So true enough, iba nga kasi
ba't ko nasabi? Kasi hindi ko lang basta ginamit ng normal na gamit yung Dio. Kumbaga stress test yun, sagaran, full throttle. Siguro mga 4, 5, mga 3 to 4 kilometers na full throttle ako. As in full throttle, sumabog na siya kung sumabog siya. Kasi gusto ko malaman. Gusto ko malaman kung sulit ba yung gastos ko, sulit ba lahat and all. Basta, of course, kailangan dun mechanic. May mekaniko naman tayo sa Dio natin. So talagang talagang sinubukan ko talaga siya. Kumbaga talagang, kasi ganun ako eh. Pag gusto ko, kung ano yung ginawa ko modification sa motor ko, gusto ko talagang ilalabas niya yung full potential ng pagod, pera, pag-iisip, and all. So true enough, sobrang natuwa ako dun sa results nung Dio natin. Parang tumatakbo ako dun sa GPS ng 90-95 eh. And to think, parang nasa 180 pounds ako 170 ganyan. So para sa 72cc, kasi upgraded na yung sigunyal niya, tsaka yung block. So malaking bagay yon. So yun. So dito, sabi ko nung isang araw, medyo kumulit na naman yung utak natin. Sabi ko, why not try dito sa X-Max natin? So sabi ko, sige. So dapat bibili akong isang set, yung variator, yung pulley, tapos yung ganun and all. Kaso sabi ko, masaya kasi ako dun sa dun sa pulley ko. And actually ang first reason is yung bola, kasi yung CVT or yung variator, variator yung tawag nila sa Italian eh, sa mga Vespa. Sa pulley nila, yung pulley ng X-Max nila, yung sa atin kasi 6 yung bola, sa kanila 8 yung bola ng X-Max, plus hindi siya readily available kung saan. So yun yung part na medyo natakot ako, kasi syempre yung rollers yun eh, yung bola yun eh, mabilis yung wear and tear nun, diba? So kailangan ko maghanap pa ng ganun and all, and baka baka hindi maging maganda yung results, kasi sigurado magsasampa na naman ako sa dyno and all. So sabi ko, okay. Sabi ko, ano pa ba pwede? Sabi ko, try ko nga yung yung Malossi na wing bell. So to cut the long story short, eto na siya. Nabuksan ko na siya guys kasi kailangan ko kasi buksan eh. Sabi nung seller, kailangan ko check syempre, diba? Hindi naman porket nandito kasi yung sorry guys handheld, tsaka sobrang bigat kasi dito, nasa 1.5 kilo kung di ako nagkakamali. Ayan, nandyan yung baka malaglag kasi guys nandyan, naka-sealed yan, binuksan ko lang dun sa time na binili ko yan to check and all. So yan siya. So to bell, wing bell ng kataangat ko na nga guys, pasensya na, handheld talaga. Ayan. So yan siya, isang box. Ito yung code niya, ayan yung part number niya, nandun yung kapiraso dun sa likod. Okay, ang itsura niya ganyan. So yan siya, palabas ko lang yan, may sticker lang siya, wala na siyang laman sa loob. Na-check ko na yan sa package, gano'n lang talaga siya. Okay, so like dun sa sa mga piyesa ko dun sa Dio, yan, Malossi, made in Italy. So siya guys, wing bell. So not the typical wing bell. Ewan ko, parang nabasa ko yun eh, parang sa sa mga Malossi, Polini,
sa Athena. Parang iba yung grade ng bakal na ginagamit nila. I'm pretty sure nabasa ko yun nung may research ako about them. Nabasa ko yun. So, mukhang iba yung metal na gamit nila. Yan. So, ito siya. Medyo mabigat talaga siya, promise. As in, mabigat. Ayan o, makikita mo yung ano nila. Yung craftsmanship ng Italiano. Medyo iba talaga eh. Ayan o. Talagang ano yun, may something. May iba yung pagkaano nila eh. Anyways, yan. Malossi. Yan yung part number niya. Tapos, mabigat talaga guys. Mabigat. As in mabigat. Yan yung loob niya. Iba eh. I don't know what's in it. Pero, parang iba nga yung bakal nila. Compared dun sa ano. Tapos, meron siyang mga fins. Ayan. Meron siyang mga fins eh. So, 6 yan. Na, it helps daw for cooling yung ano, yung bell and yung clutch. Siguro a few percent siguro. Kasi, bakit kailangan, ito pa pala. Yan. Parang aero something. Para siyang electric fan na medyo nakapaling. Yung ano niya. Tsaka ito cooling fins. Guys, tignan nyo yung cooling fins niya na lalim. I hope nakikita niyo sa video. Ang lalim guys. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hindi pa kasama yung nandun sa dalawang edge. Sipin nyo guys, oh, ang lalim yan. So, yan siya. So, yan yung cooling fins niya. So, bakit kailangan yun? Okay, so, cooling fins is because, ano siya, kasi 'di ba umiikot siya, nandun yung friction niya. I mean yung point of contact niya. So pag nag-expand yung certain RPM yung clutch lining mo, doon mag-e-engage dito. Ito, dito, yan, tong loob na to. Yan. Tsaka na-aandar yung motor mo on a certain RPM. So the more na naka-engage yun, the more siya umiinit. So, pag excessive heat na siya, yun yung sinasabi nila na nag-sliding clutch. Okay? Or dragging. Parang ganon. So, pag nangyari yun, syempre bawas na yung performance ng motor. Kasi, yun nga yung point of contact nila. Yung from the power of the engine transferring to the wheels. Yun yung nagko-connect sa kanya para umandar yung motor. So, pag yun, excessive heat, excessive use, let's say, mainit yung lugar, yung temperature outside, and long ride na naka-engage ka, yung makina mo naka-engage, ibig sabihin umaandar talaga, moving yung motor. Nang nakagas ka, so umiinit siya. Kasi kung nag-expand siya, kakapit siya dito sa, dun sa loob eh. So, pagka ganun, mawawalan ka na ng nandun na yung drop of power, yung performance malilesen. So, yun. So, we will check kung parehas pa to ng, matutuwa ba tayo dito. So, okay guys. So, magtatanong kayo, bakit ganun, nagtatry ka? Mahilig kasi ako mag-explore. Gusto ko yung yung kung ano yung maximum potential na pwede, na safe. So, siyempre, the only way to answer my questions is for me to initiate, pull the trigger, and do it. Kasi pwede ako magtanong, pwede tayo, kaso, yun pa rin yun eh. Iba pa rin yun eh. Diba? You can have the answer that is correct or not. It could be positive or negative to you. Kasi iba-iba pa rin naman yung results, 'di ba? Like 'di ba na-mention ko yun. Kahit parehas kayong 300cc,
parehas kayong 24 valve, parehas kayo ng 1000cc, whatever, iba-iba pa rin ang output niyan. May slight differences pa rin yan. Lalo na pagka may binago ka na. Diba? Yung sa stock nga lang, iba-iba na eh. Kahit ano pa. Lalo na pag nag-start ka na mag-modify or magkalikot. Diba? So, yun. So, there's a lot of things to consider. So, ako, as a hobbyist lang naman ako guys eh. Passionate lang talaga ako sa hobby na to eh. So for me, alam ko naman yung sagot eh. 'Di ba? Gawin mo. Gawin natin para malaman mo. We could trust people, you know, they, especially if they're, you know, telling the truth and being transparent to, you know, what they're doing. Pwede 'yon. Kaya lang ako as a hobbyist, as an enthusiast, and also as a vlogger, as, you know, gusto ko sagutin sarili ko para masabi ko sa inyo, ma-share ko. At bottom line yun, kung masisiyahan ako, yun lang naman yun eh. It is what it is, diba? So yun guys, so yun yung gagawin natin. Try natin to. Pero guys, honestly, ang bigat nito. Mabigat talaga siya. Parang iba nga yung bakal niya. Reinforced siya, tapos ayan. So kung kiniklaim nila na ano to, iba yung bakal, tapos reinforced durability wise, then we will find out, diba, kung ano yung magbabago. So kakabit lang naman natin siya. Wing bell lang naman yan eh, na hindi naman masyado hindi na masyado kailangan ng tuning. Ang tono naman dun is yung bola and yung spring. Okay na ako dun eh. Sa spring, sa clutch spring and sa center spring and the grams ng bola or yung nung roller. So, kakabit natin to guys. Give me another 2 to 3 weeks siguro hanggat ma-drive ko muna siya, tapos ma-test ride ko siya sa malayo, siguro kahit mga 200 kilometers. Ma-test drive ko siya 150, ganyan. Malaman ko lang yung difference nito doon sa current wing bell na gamit natin. So yun, mga 2 to 3 weeks siguro, more or less, para ma-feedbackan ko kayo. Ganda eh. Pero yun nga guys, sabi ko nga, parang iba nga yung bakal niya. Oh, parang iba nga, honestly. Ang bigat eh. Parang nakita ko sa sa specs niya, parang close to 1.5 kilos. Ito. Alone. Ganun kalaki po yung mga, ayan o. Ganun po kalaki yung mga spare parts ng X-Max. Okay. Ayun guys, so thank you. Gusto ko magpasalamat dun sa mga existing nating subscribers. More than 500 subscribers na tayo. Thank you so much. And to those people who's watching this, please subscribe to my channel. Click that notification bell para ma-update kayo once na meron tayong mga bagong mga feature videos dito sa atin. And ano pa ba? Always, ito pala, sobrang init today. So this coming weeks, months, magiging mainit. So don't forget to hydrate always. And yun, always drive safe guys. Enjoy the ride. See you around South Scoot 88 guys. Thank you for watching. Have fun.